Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila lumabas na nga talaga ang totoong kulay ng mga tambaluslos na ito at ang mga nakapwesto sa kamera. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang mga tambaluslos at nagsama-sama ang mga politiko na ganib sa kapangyarihan dahil talagang pinipigang nga si Ka Eric at talagang inuubos nga ang supporters ni Tatay Digong at ni VP Sara Duterte na malinaw naman talaga na iisa ang kanilang pakay dahil talagang pinapatawag pati si Kibuloy sa Kongreso. Kaya magkakaalaman nga sa susunod na linggo kung sino nga ba talaga ang sinungaling kamera or si Ka Eric. Kung pag-aaralan naman natin mga kaibigan, isa lang naman ang dahilan neto, ang pagtatanong ni Ka Eric sa 1.8 billion na ito sa kanilang travel expenses. Kung pag-aaralan kasi natin mga kaibigan, hindi nga dapat ito pwedeng ma-strike dahil karapatan naman ng taong bayan magtanong kung saan napupunta ang mga budget ng mga kongresista na ito, lalong-lalo na ang House of the Speaker Tambaluslos Romualdez na ito na dapat naman talagang ipakita ang resibo dahil kung wala naman silang tinatago at hindi naman sila guilty sa katanungan ng mga angkor sa mga tao ay talaga naman ipapakita sana nila ang resibo. Ngunit maliwanag pa sa buwan ang kanilang totoong pakay na ginagatasan lamang ang bansang Pilipinas na kung tutusin ay pera ito ng taong bayan. Tax ito na nagbabayad ng mga tax at talagang dismayado ang maraming netizen lalong-lalo na ang kababayang OFW dahil ang laki-laki ng binabayadan nilang tax ay binubulsa lang pala ng mga tambaluslos na ito, Lisa Smugs, Kuting ng Norte at Tamba at mga kongrehista. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang ngayon, pang-apat na araw na po. Ito po yung message po guys ni kanina po, no? Ayan po, basahin niyo po mga kaibigan. Babasahin lang po natin guys para at least mabigyan tayo ng updates, no? Day 4 na po ang hunger strike nila. Ang sabi po dito guys. Galing po ito sa Facebook page ni Crisette, no? So puntahan niyo na lang yung Facebook page ni Crisette para po sa more details, no? Basahin ko lang guys ha, para lang po mabigyan kayo ng updates kung ano na pong nangyayari kay Ka Eric tsaka kay Dr. Lorraine Badoy. Ang sabi po dito mga kaibigan, December 9, 2023. Ayan po, galing po ito kay Lorraine Marie Badoy. Sabi po dito guys, my last meal was December 5, 2023 at 10 p.m. It has been 92 hours. 92 hours na po sila guys since my last meal. I am starting to shake a bit. So, ibig sabihin ng shake a bit mga kaibigan, sa 92 hours po ng hunger strike nila guys, nanginginig na po itong si Dr. Lorraine Badoy. Manginginig ka naman talaga pag wala kang kain. Nagtutubig naman sila guys. Pero, di ba kahit nga, di ba, nasubukan nyo ba yan yung kahit 24 hours hindi kayo nakakain? Medyo manginginig na kayo. Di ba? 24 hours pa lang yan. Pero ito po, 92 hours na po guys. Ang sabi po dito ni Miss Lorraine Badoy, nanginginig na po daw, nararamdaman daw niya guys na medyo nagsishake na siya, no? But the shaking stops when I drink buko juice. So umiinom pala siya ng buko juice mga kaibigan. Sila Miss Lorraine Badoy tsaka itong si Ka Eric, no? So may tinitake din pala silang buko juice. Kasi yung buko juice guys, parang ano din yan parang dextrose din yan Maganda rin ang buko juice mga kaibigan, pamalit yan ng kunwari na dehydrate ka, maganda po ang buko juice. So I am fine and unfazed, sabi niya, no? And so is Eric. Okay po daw siya guys ngayon, tsaka si Ka Eric okay daw. Huwag daw tayo mag-alala. So there are some things we cannot live without. I thought solid food was one of them. So nagbiro pa siya, no? So it turns out that, sabi niya dito, it turns out I cannot go without solid food. Ang sabi niya, hindi daw siya mabubuhay pag walang mga solid food. 'Di ba? So, kumbaga guys, na-realize ni Miss Lorraine Badoy guys na
mahirap pala kung wala kang kinakain talaga na solid food. So naramdaman po niya ngayon dahil po nga nag-hunger strike siya guys, no? Ang iniinom lang niya boko juice. Yes, malakas din ang boko juice. Malakas po sa katawan yan. So sabi dito guys, the longest, no, I've done this thus far, no? Because there are some things that should matter more to us than this basic needs to eat. Ibig sabihin mga kaibigan, talagang desidido po sila mag-hunger strike guys, no? Itong dalawa. And it is this to see our country free of terrorists and petty tyrants, and so have it led by courageous, incorruptible leaders whose hearts are sincere in their desire to serve the Filipino people. Leaders who will give to our children their best and their utmost defense and protection. We must ensure that each and every Filipino's rights remain sacred and inviolate. Ibig sabihin mga kaibigan, gusto talaga nilang protektado po ang human rights o yung rights ng bawat isa sa atin. Kaya po nila ginagawa to mga kaibigan. Pinapakita po nila sa mga mambabatas na desidido po sila guys sa kanilang pinaglalaban. Hindi po biro ito. Dahil hindi po sila ang kalaban guys. Tandaan niyo yan, hindi po sila ang kalaban. I want this even more now after my own rights were violated with great impunity by our own representatives. So, nadismaya po siya mga kaibigan, no? Dahil na-violate po ang kanilang rights. At ang nag-violate po sa kanilang rights, Kamara di representante mga kaibigan. Sila pa ang nag-violate ng rights ni Ka Eric at ni Miss Lorraine Badoy na alam naman nila ang pinaglalaban nitong dalawa na to. Ang ipinaglalaban nila mga kaibigan, mawala po ang mga kaliwang grupo na yan. Yan po ang pinaglalaban nila matagal na. Tapos sila pa ngayon ang nakakulong. Grabe, di ba? Grabe po. Talagang matindi po guys. Sabi dito, I am grateful that the pain of their spectacle of boorish representatives who refuse to be held accountable to us have galvanized us as a people. Let us not forget that it is the CPP, NPA, NDF party list behind all these, and that they have used the Speaker and the entire Congress as their machinery to once again wreak havoc in our country. So wag daw nating kalimutan mga kaibigan na ang nagplano lahat nito, kasama sa plano po para mapapagsak sila Ka Eric tsaka yung SMNI, no? Ang mga CPP at yung mga makaliwang grupo na naglipa na po mga kaibigan sa Congress na hindi po nila kayang paalisin, hindi nila kayang tanggalan ng budget. Sinusuportahan pa nila guys. Ganun katindi. Kaya po, dismayado po si Ka Eric at si Miss Lorraine Badoy kasi alam naman natin yung pinaglalaban nila guys eh. Alam natin ang pinaglalaban nila. Ipinaglalaban nila ang bayan natin para malayo po tayo sa mga makaliwang grupo na yan. Pero sinusuportahan po ni Tambaluslos. Binibigyan pa ng budget. Sabi po dito mga kaibigan, this hunger strike is also a red flag. We are waving to highlight the manipulation of the CPP, NPA, NDF inside the house so that now they are staging a most amazing comeback from the dead. Ibig sabihin mga kaibigan, natutuwa na po ngayon ang mga makaliwa guys. Dahil parang akala nila mga kaibigan, natalo na nila sila Ka Eric tsaka si Miss Lorraine Badoy. Kasi ang natitira na lang pong nakikipaglaban sa mga makaliwang grupo, itong mga surot na to sa Kongreso guys. Itong si Ka Eric na lang tsaka si Miss Lorraine Badoy kasama ang SMNI. Wala na pong iba mga kaibigan. Yung ibang mainstream, panoorin nyo. Nakikipaglaban ba sila sa CPP, NPA? Wala po. Hindi po nila tinatapik yan. Meron lang iba dyan, tinatapik pero konti lang. Hindi katulad po sa SMNI mga kaibigan, solid talaga silang nakikipaglaban. Pero anong nangyari? Sila pa ngayon ang nakakulong. Kawawa, di ba? But this will never happen. Sabi po ni Lorraine Badoy guys. Nabuhay na daw muli ang CPP pero sabi po ni Miss Lorraine Badoy, but this will never happen. Hindi daw mangyayari to guys. Pipilitin nilang hindi mangyayari to mga kaibigan.
I know I share this sentiment with the entire country and the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police even more. I would therefore ask our people to unite. Oh, sabi po niya, I would therefore ask our people to unite and make sure that the CPP, NPA, and NDF be totally destroyed and never be allowed to touch our children ever again. Ayan po. Matindi po ang binitawang salita, pahayag ni Miss Lorraine Badoy, mga kaibigan. Ngayon po, no, pang-apat na araw na po hunger strike pa rin sila. Nanginginig na po sila, guys, pero tinutulungan po sila ng Panginoon, binibigyan pa rin sila ng lakas. Hindi pa rin sila pinapabayaan. Ito po, may papakita lang ako sa inyo, mga kaibigan, no? Ito po ha, para po gumaan ang ating mga pakiramdam, no? Gumaan po. Panoorin po natin to, guys. May nagbigay po ng message, napakagandang message po. Ito po, panoorin natin si Senator Bato. Kita po ninyo ang kagandahang dulot ng SMNI in our fight against the CPP, NPA, NDF. What is your stand po, sir? I am strongly supporting SMNI dahil alam ko sinusugal ng SMNI yung kanilang lahat ng resources, pati na rin yung kanilang buhay, yung kanilang safety ay ng kanilang buhay, kailan sinusugal para sa laban dito sa CPP, NPA, NDF. So kaisa po ako ng SMNI. Kung saan papunta ng SMNI, nandoon din ako. Kaya kung darating man yung cancellation ng prangkisa ng SMNI, darating man yan sa punto na makapasa sa lower house at pupunta doon sa amin sa Senado, well, maasahan po ninyo ako na alam ko what SMNI is doing. Yes, palakpakan po natin, mga kaibigan, si Senator Bato. Pag pumunta yan sa Senado, yung kaso na yan, syempre pupunta pa sa Senado yan eh. 'Di ba? Kunwari po ha, kunwari lang to ha, kunwari natalo po ang SMNI, guys, sa Congress. 'Di ba? Kunwari lang natalo sila sa Congress. Pupunta pa yan sa Senado. Ang sabi po ni Senator Bato, ang pangako po niya sa atin, guys, pag nakarating yan sa Senado, hindi yan makakalusot doon. Kaya palakpakan po, guys. Ang galing talaga si Senator Bato. Yan ang totoong supporter, mga kaibigan. 'Di ba? Yan ang pinakamaganda. Akala siguro ng Congress, guys, sila na yung pinaka last resort. Huwag kayong mag-alala. Pupunta pa po ng Senado yan. So pwede po ipaglaban yan sa Senado, guys. At pag hindi nakapasa yan sa Senado, wala na, tapos na ang laban. Panalo na po ang SMNI. Ganyan po yan, mga kaibigan. Kung gusto nila, di sige, magkaso na lang sila sa Supreme Court para matapos na. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Kaya po, nagpapasalamat po tayo kay Senator Bato. At least, buo pa rin ang support po ni Senator Bato. Tuloy po natin yung pahayag niya, guys. So from you, we have also other comrades doon sa Senate. Nakita ang kagandahang dulot. Well, some of our comrades are just silent, but alam ko yung pulso ng kanilang puso. Alam ko kung saan sila nagsasabi. Sir, mensahe po ninyo sa lahat ng viewers ng SMNI worldwide. Sa ating mga viewers ng SMNI, worldwide, kung ano man yung mga pagsubok na dinaranas ngayon ng SMNI, well, I am with you. I am with you. Walang iwanan ito. Kasama po niyo ako sa mga pagsubok na yan. And just hope and pray na malusutan natin yung pagsubok na yan. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Fight lang, tuloy lang ang laban. Kasi kapag tayo mawalan ng lakas ng loob, sino makikinabang? Yung mga kalaban natin sa kaliwa. Silang mamamayagpag kapag wala ng SMNI. Dahil isa lang ang nakikita kong istasyon na talagang sympathetic to the cause of this country, kundi ang SMNI. Yan ang nakikita ko. Yung iba, meron pinapakita pero hindi kasing tindi ng pinapakita ng SMNI kung gaano nila kamahal ang ating bansa. Kaya andyan po ako, kasama niyo ako palagi. Yes, palapakan niyo, mga kaibigan, sa Senator Bato. Napakaganda. Walang iwanan ha. Sabi po ni Senator Bato yan, loud and clear. Maasahan po natin si Senator Bato, guys. Pag yan
Pumunta yan sa Senado yung kaso ni Ka-Eric. Yari yan doon. Hindi po makakapasa yan. Ang sabi po ni Senator Bato, mga kaibigan, marami po siyang mga kaibigan niya, no? Close niya, comrades, no? Sa Senado, guys, na tahimik lang daw. Pero suportado po nila ang SMNI. Tahimik lang, ha? Tahimik lang, pero suportado po nila ang SMNI. Ibig sabihin, mga kaibigan, lusot po sila sa Senado, guys. Kaya palakpakan po natin ulit, no? Once again, palakpakan po natin si Senator Bato. At least, nabigyan po tayo ng pag-asa, mga kaibigan, na hindi pa po huli ang lahat. Ka-Eric at saka Miss Lorraine Badoy, wag po kayong mag-alala. Ito po ay galing po kay Senator Bato, na maasahan po natin siya, no? At sabi po niya, wala pong iwanan. Galing, di ba? Buti po si Senator Bato, no? Talagang alam niya kung ano ba ang pinaglalaban ng SMNI. Di ba? Buwis buhay nga, sabi nga niya, Ang sabi po ni Senator Bato, mga kaibigan, ang SMNI po, buwis buhay ang tawag dyan. Bakit buwis buhay? Kalaban mo makaliwa. Delikado yan, guys, sa totoo lang. Di ba? Ang dami na po ngayong mga commentator, mga journalist, na bigla-bigla na lang silang pinapasok sa bahay at doon sila pinapaslang. Di ba? Ang dami na nating balitaan yan. Kasi po, mga kaibigan, delikado po ang lagay ng SMNI. Dahil ang tinutugis dito, mga kaibigan, itong mga makaliwa. Ilang taon na kasi sila dito namamayagpag, Ilang taon na sila namamayag po sa kamara. Kinukuha nila yung budget ng kamara dahil may mga budget sila diyan. Saan nila ginagamit ang pera? Doon sa kanila. Kaya po, mga kaibigan, itong si Senator Bato, guys, alam na alam niya ang laban. Ang laban po ng SMNI, mga kaibigan. Kaya hindi po niya iiwan yan. Mahiya naman kayo yung mga basher, no? Mahiya naman kayo. Yung mga dating supporter ni Duterte, na sinisiraan niyo pa lalo ngayon si Duterte. At sinisiraan niyo rin ang SMNI. Natutuwa pa kayo sa SMNI, ha? Mahiya kayo kay Senator Bato. Ayan, solid talaga yan. Solid SMNI yan. Solid Duterte yan. Mahiya kayo. Ito po, may isa pa tayong pakikinggan, mga kaibigan. Ito naman ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. Pakinggan naman natin si VP Sara. Alright? Para din, gumaan din yung mga pakiramdam natin, mga kaibigan. Okay? Ito po, si Vice President Sara Duterte. I-play po natin, guys. Updates lang po ito, mga kaibigan. Updates. Assalamualaikum. Padayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang karangalan po para sa kagawaran ng edukasyon ang naging resulta ng Okta Research na kinikilala ang Department of Education bilang most trusted and top-performing government agency para sa third quarter ng 2023 tugon ng Masa Nationwide Survey. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa mamamayang Pilipino para sa patuloy na tiwala at suportang ibinibigay ninyo sa DepEd. Dapat po nating tandaan na hindi ito makakamit ng nag-iisang namumuno o nag-iilang tao lamang sa kagawaran. Ito ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungo sa iisang mithiin ng mga tao may pagmamahal sa bansa. Ang pagkilala na ito ay ang pagkilala sa dedikasyon at puso sa serbisyong publiko ng ating mga guro, kawani, parent support groups, private partners at stakeholders na nagkakaisang tuparin at buuin ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Kaya naman, nais kong magbigay pugay sa lahat ng ating mga guro, kawani at partners na palaging bukas palad na naglilingkod sa bayan. Ang pagkilala na ito ay hindi lamang sa DepEd, ang pagkilala na ito ay para sa inyo at sa matatag na kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng anumang hamon na hinaharap natin, pati na rin sa mga darating pa, patuloy tayong lalaban para sa edukasyon at seguridad ng bawat isa, ng bawat bata. Dahil ito ang naging angkla ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.
Ayan po mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin guys. Napakaganda na kanyang message. Very positive po siya mga kaibigan, no? Positivity. Ibig sabihin mga kaibigan, talagang itong si VP Sara po, very professional. Ayan po, oh, number 1 po siya mga kaibigan sa Okta Research. Number 1 po ang DepEd. Ibig sabihin, effective po ang pamumuno or mga programa ni Vice President Sara Duterte. Ready na po siya to become the president. Palakpakan po natin once again mga kaibigan. Ang galing. Despite po sa mga nangyayari ngayon sa bayan natin, dahil po sa mga kamera na yan, no? Itong mga bugok, no? Walang kwenta na mga congressman na imbis na ipaglaban ang bayan, lalo pa tayo hinuhulog sa patibong ng mga makakaliwang grupo na yan. Kaya despite po sa mga nangyayari guys, meron po tayong pag-asa. Dahil andyan po si Vice President Sara Duterte nang handa-handa po siya. No, ready siya guys. Suportahan po ang ating bayan. Lalo na po si Senator Bato. Napakaganda po. Palakpakan po natin guys. Hindi pa po huli ang lahat. Yes! Panalo po tayo mga kaibigan. Asahan nyo yan guys. No? Magdasal lang po tayo. Andyan po ang Panginoon. Ang Panginoon po guys, hindi po tayo pababayaan yan. Sabi ko nga sa inyo hayaan lang natin sila. No? Karma is real. Tandaan nyo yan. Dahil andyan po si Lord. Hindi po tayo pababayaan mga kaibigan. Kahit anong mangyari guys. Alam ko, mabigat po ang naranasan ngayon ni Ka Eric, tsaka of course si Miss Lorraine Badoy. Pero guys, tandaan nyo, kahit nag-hunger strike po sila guys, malakas pa rin sila. Dahil yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Tandaan nyo yan mga kaibigan. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Alright? Ito pa, may isa pa tayo mga kaibigan, panawagan po, no? Mayroon pa tayong isang panawagan. Ito, pakita ko lang sa inyo guys. Asan na ba yun? Ayan na! Nanawagan na po si Jay Sonsa, mga kaibigan. Ano, basahin nyo guys. O, lakihan natin. O, ayan o, mababasa nyo naman yata O, tingnan nyo sa screen nyo. O, may isa pang nanawagan. Itong si Mr. Jay Sonsa. Mr. Jay Sonsa, maraming salamat na talagang full support po kayo sa mga Duterte at full support din kayo sa SMNI. Ayan po, ang sabi po ni Mr. Jay Sonsa dito, calling all diehard Duterte supporters. Calling all diehard supporters, Duterte supporters, on December 15, 2023, from morning onwards, we shall gather sa Quezon City Prosecutor's Office to support President Rodrigo Duterte in his filing of counter affidavit on the baseless case filed by a certain Franz Castro on accused human trafficking and so on and so forth, minor suspect and the alleged top-ranking member of the CPP, NDA, NDF. Siya pa may kaso Si Castro ang may kaso, hindi si Duterte. Si Castro pa yung may kaso. Ang dami pala ng kaso na itong Castro na to. Papile-file ka pa ng case. Hindi mo pa hinarap yung kaso mo. Pambira na itong Castro na to. Patawa. We will bring our own lunch and snack, including water. Ito makinig kayo dito guys Ang sabi po ni Jason voluntary at ito po'y panawagan lang mga kaibigan ng kung gusto nyo lang. Voluntary po. Once again, voluntary. Okay Klaro yan Wala pong namimilit dito. Hindi po tayo nanghihikayat. Okay? Ako po, itong channel po natin, Foodinet, kaya po natin pinapakita sa inyo guys dahil syempre supporter tayo Di ba? Gusto natin suportahan si Tatay Digong Pero hindi po tayo nanghihikayat. Okay? Ito pong galaw na to is a voluntary. Ibig sabihin, nasa puso nyo yan kung gusto nyo. Okay mga kaibigan? Klaro ba tayo dyan? Huwag nyo ako ipakulong Nagtatanong lang nagtatanong lang Bawal ba magtanong? Ito po, panoorin na po natin si Attorney Panelo mga kaibigan. Ito na pong pinaka-main topic natin guys. Ito na yung pinaka-hihintay natin. Attorney Panelo! Nako, ito na. Nako. Bakit kasi pinapatawag pa si Bakit pinapatawag si Pastor? Bakit si Pastor pinapatawag sa Kongreso? Anong nangyari?
Bakit pati si pastor kasama? Ano ba si pastor? Journalist ba si pastor? So, yun po ang tanong ngayon, guys. Ha? Bakit si pastor pinapatawag sa kongreso? Anyari? Ha? Anong meron? Ha? Talaga bang gusto nyong gipitin? Ha? Lahat ng sumusuporta kay Pangulong Duterte, ginigipit nyo? Pati si pastor pinapatawag sa kongreso? Anong gagawin niya doon? Ang gulo nyo, ang labo nyo. Alam nyo, Kamara, ang labo nyo. Unang-una, ang pinag-uusapan lang naman natin dito, yung 1.8 billion na di umano ginastos eh. Bakit napunta na po tayo kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan? Next week po pinapatawag po si Pastor Kibuloy. Next week po yan. Abangan natin. Dito nga natin makikita at mapapatunayan kung gaano nga ba talaga kabalasubas ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan dahil talagang pilit nilang pinapabagsak si VP Sara Duterte at Tatay Digong na hindi nga nila kayang patigilid ang mga taga-suporta ng mga Duterte kahit magsama-sama pa ang mga tambaluslos. Ang nakakalungkot lang dito, mga kaibigan, ang protector at mastermind ay nakapwesto sa kataas-taasang posisyon ngayon, kaya naman maraming natatakot, ngunit marami pa rin handang itaya ang buhay para sa katotohanan dahil may hawa naman sila ng mga ebidensya. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.